Masaya si Leona nang makarating na siya sa ibang bansa. Nag-abroad siya para makatulong sa mga magulang niya. Ngayon ay nandito siya sa ibang bansa at nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang restaurant na may bar. Handa ka na? Napatingin si Leona kay Neil, ang kanyang manager. Nasa dressing room siya at kakapalit niya lang ng uniform. Bahagya siyang nagulat dahil alam ng lalaki na dressing room ito pero pumasok pa din ito. Napailing na lang si Leona at ngumiti sa lalaki. Hindi na din naman yon mahalaga dahil nakabihis na siya. Ngumiti si Leona sa lalaki. Opo, huwag po kayong mag-alala sir. Aayusin ko po ang pagtatrabaho. Tinapik ng lalaki ang balikat ni Leona. Aasahan kita. Nag-thumbs up naman si Leona. Talagang gagalingan niya ang trabaho, lalo na't umutang pa ang pamilya niya para lang makalabas siya ng bansa. Nagsimula na ngang magtrabaho si Leona at sobrang busy ng restaurant. Unang araw pa lang ay pagod na si Leona pagdating sa inuupahan niyang bahay pero masaya naman siya. Lalo na't alam niyang malaki ang sasahurin niya dito. Lalo na kapag nagtrabaho din siya sa gabi. Restaurant sa umaga ang pinagtatrabahuan niya at inuman naman ito sa gabi. Kumusta ka naman dyan anak? Tanong ng ina ni Leona nang tumawag ito. Ayos lang naman po nay. Nakakapagod dahil busy pero ayos naman po. Nag-usap pa sila bago pinatay ni Leona ang tawag at nagpahinga na. Ilang linggo na din, simula nang magtrabaho si Leona at naging maayos naman ang trabaho niya. Nagulat si Leona nang sa pagbukas niya ng locker ay isang red roses ang bumungad sa kanya. Nagtataka na kinuha niya ang bulaklak. Uy, kanino yan galing? Tanong ni Naislin ang kasama ni Leona sa trabaho. Binangga ni Naislin ang balikat niya. Kabago-bago mo pa lang dito, pero may admirer ka na ha. Baka mamaya isang Amerikano. Naku, makaka-affam ka na Leona. Napapailing na lang si Leona. Ay nako, wala sa isip ko yung affam-affam na yan. Ang iniisip ko ngayon ay ang trabaho para kumita ng pera. Napangiwi naman si Naislin. Kung magiging jowa mo din naman yung affam na yan, ay dadami din ang pera mo. At hindi ka na magtatrabaho dahil bibigyan ka na lang ng pera ng affam mo. Sinara na ni Leona ang locker niya at tumingin kay Naislin. Hindi ako yung tipo ng babae na aasa na lang sa ibang babae. Mas gusto ko yung pera na pinaghirapan ko kaysa yung pera na binibigay na lang sa akin. Aalis na sana si Leona nang pinigilan siya ng babae. Sandali! Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Naislin at tinuro ang iba pa niyang mga kasama na tila hinihintay sila. Pupunta kami sa bar para mag-enjoy. Alam mo naman na this past few days ay masyado tayong naging busy sa trabaho. Day off naman natin bukas kaya pwede tayong mag-enjoy ngayong gabi. Napatingin si Leona sa mga kasama niya at muling bumaling kay Naislin. Kaya na lang, mas gusto kong magpahinga para may lakas ulit pagtrabaho natin. Napanguso naman ng babae. Ang KJ naman ito. Ngumiti lang si Leona at tinapik ang balikat ng babae. Sige na, mag-enjoy kayo lalo na't deserve nyo din naman yan. Sige na, mauna na ako. Nagpaalam na si Leona sa babae at sa mga kasama niya. Mas gusto niya na magpahinga na lang kesa maglakwat siya. Maliban sa mapapagod lang siya, ay gagastos pa siya. Ang pera na igagastos niya para sa party ay ipapadala na lang niya sa mga magulang niya. Hindi lang yon ang huling beses na may nakukuhang bulaklak si Leona sa locker niya. Minsan ay mga chocolates at kung ano-anong pangregalo. Lumipas ang buwan na ganon ang nadadatnan ni Leona sa locker niya.
Pero kahit paanong matanggap niya ay hindi niya yon inuuwi sa inuupahan niyang bahay, kundi pinamimigay niya sa mga kasama niya. May love letter din naman siyang natatanggap pero wala siyang clue kung sino ito. Baka mamaya ay may gayuma ang chocolates na bigay nito. Mahirap na. Teka, wala si Sir Neil? Tanong ni Leona nang hindi niya nakita ang manager nila sa pagpasok niya. Sa pagkakaalam ko may sakit daw si Sir Neil, kaya hindi pumasok. Napatango naman si Leona at nagtrabaho na. Kagaya ng nakasanayan niya, ay umuwi na siya pagkatapos ng trabaho niya. Napahinto naman siya sa paglalakad nang mag-ring ang cellphone niya. Naglalakad lang kasi siya papauwi dahil hindi naman kalayuan sa pinagtatrabahuan niya ang inuupahan niyang bahay. Kaagad na sinagot ni Leona ang tawag nang makita niya ang manager niya ito. Sir Neil? Napatawag po kayo? Matagal bago sumagot ang lalaki. Pwede ba akong makahingi ng favor, Leona? Nag-aalala siya nang marinig niya ang magaspang nitong boses. Mukhang malala ang sakit nito dahil pati ang boses nito ay humina. Oo naman sir. Ano po yun? Umubo munang lalaki sa kabilang linya bago nagsalita. Pwede mo ba akong bilhan ng gamot? Naubos na kasi. Kailangan kong makainom dahil baka hindi pa ako gumaling bukas. Tumango naman si Leona kahit pa hindi naman nakikita ng kausap niya. Sige sir, bibili lang ako tapos pupunta na kita. Nag-text na din ang lalaki kung saan ito nakatira. Bumili na din si Leona ng pagkain dahil alam niyang hindi pa pala ito kumakain. Napatingin siya sa mataas na building kung saan nakatira ang manager niya. Sa ganda pa lang ng building ay alam na niyang mahal ang renta ng isang condo unit dito. Balang araw, kapag nakakaluwag na din siya, ay titira din siya sa ganitong kagandang lugar. Pero syempre, unahin muna niya ang pamilya niya. Sumakay na ng elevator si Leona at pumunta na sa floor kung saan ang condo unit ng manager niya. Kumatok na din siya sa pinto. Bukas yan! Narinig ni Leona na sigaw ni Neil mula sa loob. Pinihit na niya ang pinto at pumasok na. Sir, nasan kayo? Narinig ni Leona ang pag-ubo sa loob ng kwarto kaya kumatok ulit siya. Pasok ka Leona, bukas naman yan. Pinihit ni Leona ang pinto at pumasok sa kwarto ng lalaki. Nakita niya na nakaupo ang lalaki habang may kumot sa likod nito at umuubo. Naku sir, dapat nakahiga lang kayo. Inalalayan ni Leona ang lalaki na mahiga. Pagbubuksan sana kita ng pinto kaso lang talagang masama ang pakiramdam ko. Napabuntong hininga naman si Leona. Dito na pinabili niyo sir. Ihahanda ko lang to para makainom ka ng gamot at makapagpahinga na. Tumangulang ang lalaki kaya naman pumunta na ng kusina si Leona at inihanda ang pagkain at gamot ng lalaki. Pinakain na niya ito at pinainom ng gamot. Ayan, tapos na po kayo sir. Aalis na din po ako kasi gabi na. Aalis na sana si Leona nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Dito ka na lang matulog, Leona. Gabi na at delikado na sa daan. Pwede ka namang matulog sa sofa sa labas. Sasagot na sana si Leona nang muling magsalita ang lalaki. Sige na, baka makonsensya pa ako kapag may nangyaring masama sa'yo sa daan. Napatitig si Leona sa lalaki na tila nangihina ang muka. Napatingin siya sa relong pambisig at nakita na 12 midnight na nga. Sa ilang buwan na nakatrabaho niyang lalaki ay wala naman itong ibang pinakita sa kanya kundi kabutihan lang at sa tingin naman niya ay wala itong gagawing masama sa kanya. Sige sir, pero uuwi din po ako ng maaga. Tumango ang lalaki. Thank you Leona.
pakisara na lang din ang pinto pagkalabas mo. May unan at kumot naman dun. Tumango naman si Leona at kumuha ng unan at kumot sa kabinet ng lalaki. Isinara na niya ang pinto at nahiga na sa sofa. Dahil na din sa sobrang pagod niya, ay agad siyang nakatulog. Nagising si Leona nang maramdaman niya na parang may humahawak sa kanyang hita. Akala niya ay nananaginip siya pero agad siyang napadilat ng mga mata nang maramdaman na niya ang kamay papunta sa pribado niyang katawan. Mabilis na napabangon si Leona nang makita niya si Neil na hinahawakan ng hita niya. Bigla siyang kinabahan. Sir Neil, nananaginip po ba kayo? Pilit na kinakalma ni Leona ang kanyang sarili. Baka kasi nananaginip lang ang lalaki. May kailangan po ba kayo? Pilit nang umiti si Leona at tumingin sa relong pambisig niya at nakitang 3:00 na ng madaling araw. Aalis na po ako, sir. Aalis na sana si Leona nang hawakan ni Neil ang kamay niya at muli siyang naupo sa sofa. Sir? Nanginginig ang boses ni Leona at napalunok ng mariin nang hawakan nito ang mukha niya. Ang tagal kitang niligawan. Pero bakit hindi mo ko pinapansin, Leona? Nagtaka naman si Leona sa pinagsasasabi ng lalaki. Hindi kaya mataas na ang lagnat nito kaya kung ano-ano ang pinagsasasabi nito. O baka naman ibang nakikita ng lalaki sa kanya. Nag-halucinate kaya ito? Sir, ako po si Leona. Baka nagkakamali kayo ng nakikita sa akin. Ngumiti ang lalaki at patuloy na hinahaplos ang pisngi niya. Alam ko. Nagulat si Leona. Alam mo bang akong nangiiwan ng mga regalo sa locker mo? Muling nagulat si Leona. Alam mo bang nasasaktan ako kapag pinamimigay mo lang sa ibang mga pinamigay ko sa'yo? Hindi makagalaw si Leona at napapalunok na lang siya ng mariin. Inipit ng lalaki ang ilang hibla ng buhok niya sa gitna ng tenga niya. Matagal na kitang gusto, Leona. Unang kita ko pa lang sa'yo gusto na kita. Agad na napaiwas si Leona nang sinubukan ng lalaki na halikan niya. Itinulak niya ito. Pero wala akong gusto sa'yo, sir. Huwag niyo pong ipilit ang sarili niyo sa akin. Aalis na po ako. Tumayo si Leona pero hinila pa din siya ng lalaki at muling naupo sa sofa. This time ay pinatungan na siya ng lalaki. Napasigaw na lang siya. Ano ba, sir? Bitawan niyo ako! Pilit na tinutulak ni Leona ang lalaki pero mas malakas ito sa kanya. Nagulat siya nang hawakan nito ang baba niya at ang isang kamay nito ay nakahawak sa dalawa niyang kamay at nasa ibabaw ng ulo niya. Naiiyak na siya sa nangyayari. No, Leona! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, kaya mapapasakin ka ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Leona at napasigaw na lang nang sinubukan ng lalaki na halikan siya sa labi. Agad siyang umiwas kaya ang leeg niya ang pinaghahalikan ng lalaki. Sir Neil! Sir Neil! Bitawan mo ako! Tulong! Tulong! Umiiyak na si Leona habang sumisigaw. Parang nawawala na siya ng lakas dahil sa higpit ng paghawak ng lalaki sa kanya. Bitawan mo ako! Napapikit na lang si Leona nang hawakan ng lalaki ang kanyang dibdib. Napadilat siya ng mga mata. Hindi. Hindi ito pwede. Hindi siya papayag na makuha na lang ng lalaking ito ang gusto nito sa kanya. Inipon ni Leona ang kanyang lakas at sinipa ang pagkalalaki ni Neil. Napasigaw at napadaing ang lalaki at napahawak sa kanyang pagkalalaki. Malakas na tinulak ni Leona ang lalaki at sinipa pa sa tiyan. Bumalik ka dito, Leona! Bumalik ka dito! Sigaw ni Neil pero mabilis na tumakbo si Leona.
Agad siyang lumabas sa kondo. Nakita pa niya na sinubukan ng lalaki na tumayo at hahabulin siya. Nakita niya na papasara na ang pinto. Sandali! Huwag mo munang isara! Nagmamakaawa ko! Hindi alam ni Leona kung naiintindihan ng lalaking nasa elevator ang sinasabi niya pero nagpapasalamat siya nang bumukas ulit ang elevator. Mabilis siyang pumasok at pinindot ang close. Thank you! Umiiyak na sabi ni Leona at napahikbi na lang sa gilid. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanya at ang lalaking isa pa sa pinagkakatiwalaan niya ang gagawa nito sa kanya. Are you okay, miss? Tumangutang-ulang si Leona at hindi lumingon sa lalaki. Nang bumukas ang elevator ay mabilis siyang naglakad papalabas ng building. Nagulat na lang siya nang may humila ng kanyang braso. Bitawan mo ako! Tulong! Help me, please! Sigaw ni Leona sa pag-aakala na si Neil ang may hawak sa kanya. Hey! Stop it! Stop yelling, miss! Napatigil si Leona sa pagsigaw nang marinig ang boses ng lalaki. Nang mapatingin siya dito, ay ito pala ang lalaki sa elevator. Gwapo ito at maputi. What do you want from me? Napatitig ang lalaki kay Leona at ngumiti. Gusto lang kitang tulungan. Napakunot noo si Leona dahil marunong itong magsalita ng Tagalog. Hindi alam ni Leona kung bakit siya sumama sa lalaki nang hilahin siya nito. Kinuha ni Leona ang kape na binigay ng lalaki sa kanya. Nasa labas sila ng isang convenience store. Salamat sa kape at sa pagtulong mo sa akin. Hinigop ni Leona ang kape. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak kanina? Teka, hinahabol ka ba ng lalaking yun? Mabilis na pinunasan ni Leona ang pisngi dahil naiyak na naman siya nang maalala ang nangyari sa kanya kanina. Manager ko sa trabaho. Isa sa pinagkakatiwalaan ko simula nang mapunta ako sa lugar na to. Pero hindi ko inasahan na siya din palang gagawa ng masama sa akin. Napangiti na lang nang malungkot si Leona. Sinubukan ka ba niyang gahasain? Tumango naman si Leona bilang sagot. What? Di ipaalam natin sa pulis. Napangiti na lang si Leona dahil kahit kakikilala lang nila ng lalaki ay mabait ito sa kanya. Hindi na, ako nang bahala. Salamat sa tulong mo. Tumango naman ang lalaki at nagtaka si Leona nang abutan siya ng lalaki ng isang calling card. Kung kailangan mo ng tulong ay tawagan mo lang ako. Nakakunot ang noo ni Leona na kinuha ang calling card. Teka, bakit ang bait mo sa akin? Ngumiti ang lalaki dahilan para mas maging gwapo ito. Actually, I may half Filipino. At hanggat kaya ko ay tutulong ako sa mga kapwa ko Filipino na nandito sa abroad. Alam kong mahirap din ang buhay dito. Muling napaiyak si Leona at agad na pinunasan ito. Ngumiti siya sa lalaki. Salamat, napakabait mo. Sana marami pang tao na kagaya mo. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay nagpaalam na din si Leona sa lalaki. Nalaman niyang Mike Johnson ang pangalan ng lalaki. MJ na lang daw for short. Kahit kakikilala lang nila ng lalaki ay magaan na ang loob niya dito. Umuwi si Leona, naligo at nagbihis na din siya. Kahit pa masama ang nangyari sa kanya ay pumasok pa din siya sa trabaho. Hindi siya pwedeng magpaapekto lalo na't kumakayod siya para sa pamilya niya. Isinara na ni Leona ang locker niya at nagulat siya nang makita si Neil sa hamba ng pinto. Hindi siya kaagad nakapagsalita at sobra na naman sa pagkabog ang puso niya dahil sa kaba at takot. Huwag kang lalapit! Kundi sisigaw ako! Ngumisi naman ang lalaki. Ito na naman ang isisigaw mo.
Kahit na natatakot, ay pinilit pa din ni Leona na maging matapang. Sisigaw ako ng rape. Napapaatras si Leona nang dahan-dahan na lumalapit ang lalaki sa kanya. Halos hindi na siya makahinga nang pader na ang sunod na naramdaman niya sa kanyang likod. Huminto ang lalaki nang malapit na ito sa kanya. Kapag may ginawa kang masama sa akin, isusumbong kita sa may-ari. Sasabihin ko sa kanilang, sinubukan mo akong kahasain. Ngumisi ang lalaki at natawa na lang. Sa tingin mo, Leona? Sinong paniniwalaan nila? Ako na matagal ng manager sa restaurant na to. Ikaw na baguhan lang. Magandang reputasyon ko dito, Leona. Kaya sigurado akong mas paniniwalaan nila ako kesa sa'yo. Napalunok ng mariin si Leona nang haplusin ng lalaki ang kanyang pisngi. Kapag isinumbong mo ako, ay papalabasin ko na nagnakaw ka at pinagbibintangan mo lang ako. Muling ngumisi ang lalaki. Tandaan mo, mas pinagkakatiwalaan ako ng may-ari dito kesa sa'yo na isang hamak na waitress. Napasinghap si Leona nang mas ilapit ng lalaki ang mukha nito sa mukha niya. Akala niya ay may magagawa ng masama ang lalaki sa kanya. Mabuti na lang ay lumayo na ito sa kanya nang makarinig sila ng ingay sa labas. Mabilis na lumayo ang lalaki sa kanya. Oh, nandito pala kayo, Sir Neil. Tumango at ngumiti si Neil. Tumingin ang lalaki kay Leona. Mas galingan mo pa sa trabaho, Leona, ha? Tumayo ang mga balahibo ni Leona nang tapikin ng lalaki ang kanyang balikat. Umalis na din si Neil at naiwan sila ng babae. Mabuti na lang at maayos na si Sir Neil. Pilit na ngumiti si Leona. Oo nga eh. Hindi na lang pinahalata ni Leona na naiilang siya. Nag-focus na lang siya sa trabaho at pilit na inaalis sa isip niya ang nangyari. Pero kahit anong gawin ni Leona, ay nandoon pa din ang lagkit ng ngiti at tingin ni Neil sa kanya. Akala niya ay magiging ligtas siya dahil may mga tao at hindi basta-basta makakalapit sa kanyang lalaki. Bye! Nagpaalam na si Leona sa mga kasama niya. Habang naglalakad siya, ay biglang may humilas sa kanya papunta sa madilim na lugar. Sisigaw na sana siya nang bigla nitong takpan ang bibig niya. Nanlaki ang mga mata ni Leona nang makita na si Neil ito. Kumabog na naman nang mabilis ang puso niya dahil sa takot. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapa sa akin, Leona. Walang pwedeng umagaw sa iyo sa akin. Tumaas ang balahibo ni Leona nang maramdaman niya ang hininga ng lalaki sa balat niya. Malakas niyang tinulak ang lalaki pero imbes na magalit ay tumawa lang ito. Nababaliw ka na! Mabilis na tumakbo si Leona papalayo sa baliw na lalaking yon. Kinakabahan siyang naglalakad. Napapatingin din siya sa likod niya dahil baka sinusundan siya ng lalaki. Sorry. I'm really sorry. Paulit-ulit na sabi ni Leona sa taong nabangga niya. Leona? Napatingin naman si Leona sa nakabangga niya. MJ? Para namang natuwa si Leona nang makita ang lalaki. Teka, bakit parang hinihingos ka? May humahabol ba sa'yo? Napatingin si Leona sa likod niya pero wala na doon si Neil. Ikinuwento niya sa lalaki ang nangyari. Halika na, baka mamaya ay nakasunod yun sa'yo. Hinila na ng lalaki ang babae at dinala sa bahay nito. Binigyan siya nito ng tubig. Salamat, MJ. Hindi mo na dapat ako dinala dito sa bahay niyo. Naupo naman si MJ sa sofa. Gusto ko lang din kasing makasiguro na ligtas ka. Baka kasi mamaya, pag uwi mo inaabangan ka na naman niya at magtagumpay na siya sa balak niya sa'yo. Kinabahan naman si Leona. Bakit hindi ka magsumbong sa amo mo? Inilagay ni Leona ang baso sa mesa. Napabuga siya ng malakas na hangin. Gustuhin ko man pero
Pinagbantaan niya ako na kapag nagsumbong ako, ay papalabasin niyang nagnakaw ako. Baka ma-deport ako. Bakit ka naman matatakot? Hindi naman yung totoo at biktima ka lang. Maliit na ngumiti si Leona. Manager siya habang hamak na waitress lang ako. Anong laban ko? Bakit hindi ka umalis at maghanap ng ibang trabaho? Napabuntong hininga si Leona. Akala mo naman ganun lang kadali maghanap ng trabaho dito. Hindi naman nakasagot si MJ. Tumayo ang lalaki at may naisip. Actually, may offer akong trabaho sa'yo. Natuwa naman si Leona at napatayo. Talaga? Ano yun? Nagtaka si Leona nang seryosong nakatingin ang lalaki sa kanya. Ganito kasi yan. Nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko. At sa edad kong to hanggang ngayon, wala pa akong pamilya. Gusto ng mami ko na magkaapo. Kaso wala akong girlfriend na may haharap sa kanya. Tumingin si MJ sa mga mata ni Leona. Gusto kong bigyan ng apong mga magulang ko. Kung papayag ka na maging surrogate mother, ay bibigyan kita ng 5 milyon. Halos malaglag ang panga ni Leona sa narinig. 5 milyon? Nauutal na tanong ni Leona. Tumango naman si MJ. Oo, 5 milyon para sa sinapupunan mo. Parang nalilito si Leona at naglo-loading sa isip niya ang sinasabi ng lalaki ngayon. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim ang lalaki. Gusto kong bigyan mo ako ng anak. Napanganga si Leona. Anak lang naman ang gusto ng mga magulang ko Anak na pwedeng magpatuloy sa pamilya namin. Bahagyang napaatras si Leona. Akala ko'y iba ka sa kanila. Hahawakan na sana ni MJ ang babae pero napatigil siya. Hindi kita pipilitin, Leona. Hindi ako kagaya ng iba na ipipilit ang sarili sa'yo. Ang akin lang ay gusto ko lang ng anak para sa pamilya ko. Pagkatapos mong manganak, ay pwede ka nang umuwi sa Pilipinas at mabibigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo. Maliit na ngumiti si MJ. Hindi mo naman kailangang magdesisyon ka agad. Isipin mo ng mabuting offer ko. Huminga ng malalim si MJ. Pwede kang matulog muna dito. Marami namang guest room dyan. Huwag kang mag-alala, Leona. Wala akong gagawing masama sa'yo. You can lock your door. Mas kampante ako na nandito ka. Kaysa umuwi ka at baka inaabagan ka ng lalaking yun. Umalis na din ang lalaki at pumasok sa kwarto nito. Pabagsak na naupo si Leona sa sofa. Napasuklay na lang siya sa sariling buhok at napahawak sa bibig niya. Ano ba itong nangyayari sa buhay niya? Isa ba itong masamang panaginip? Pumasok na din si Leona sa isa sa mga guest room ng bahay ni MJ at nilak ang pinto. Alam niyang mabait ang lalaki pero gusto niya lang makasiguro. Napahiga siya sa kama at napatulala sa kisame. Iniisip ang mga nangyayari. Hindi niya namamalayan na nakatulugan na pala niya ang pag-iisip. Kinabukasan ay nagising si Leona na may sumubok na buksan ang pinto ng kwarto na tinutulugan niya. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang kumot at napasandal sa headboard ng kama. Nanginginig siya sa kaba, lalo na't bumabalik sa isip niya ang nangyari sa kondo ni Neil. Kumatok ang tao na nasa labas ng pinto na si MJ. Leona? Leona, gising ka na ba? Parang nawala ang takot ni Leona nang marinig ang boses ni MJ. Ikaw lang pala yan, MJ. Napabuga pa ng malakas na hangin si Leona. Oo, gising na ako. Inayos ni Leona ang kanyang buhok. Tumayo na siya at binuksan ang pinto. Nakita niya ang gwapong mukha ng lalaki. Bakit? Itatanong ko lang kung papasok ka pa sa trabaho mo.
Napakunot noon naman si Leona at nakatingin kay MJ nang nagtatanong. Kasi maaga na, baka malate ka. Napatingin naman si Leona sa relong pambisig niya at nakita na 7:00 na pala ng umaga. Oo nga pala. Sige, aalis na ako. Kinuha ni Leona ang bag niya. Kumain ka na muna. Napatingin si Leona sa lalaki. Kumain ka na muna bago ka umuwi. Para pag uwi mo maliligo at magbibihis ka na lang. Para hindi ka malate. Parang nagdadalawang isip naman si Leona. Sige na, huwag ka nang umangal. Nakapagluto na ako. Magsasalita na sana si Leona nang talikuran na siya ng lalaki at maglakad na ito. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Nakita naman niya ang mga pagkain sa mesa. Kumain ka na, huwag ka mahiya. Naupo si Leona at hindi mapakali nang maalala niya ang napag-usapan nila kanina. Tahimik na kumuha ng pagkain at kumain. Nanlaki ang mga mata niya nang matikman kung gaano ito kasarap. Marunong ka palang magluto ng adobo. Nako, ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng lutong Pinoy. Ngumiti naman si MJ at natuwa dahil nagustuhan ng babae ang luto niya. Si Maming nagturo sa akin ito. Nasabi ko sa'yo noon na half Pinoy ako. Pinay ang mami ko at siya din ang nagturo sa akin magtagalog at magluto ng mga lutong Pinoy. Napatangu-tango naman si Leona at nagpatuloy na sa pagkain. Napabugas siya ng malakas na hangin nang matapos siyang kumain. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sobrang busog niya. Grabe, simula ata nang mapunta ako sa lugar na to. Ngayon lang ata ako nakakain ng ganito karami. Napakunot ng noo naman si MJ habang nililigpit ang mga pinggan. Bakit? Hindi ka ba masyadong kumakain? Mga noodles lang kasi ang kinakain ko. Kasi naman ang mamahal na mga pagkain dito. Tsaka nagtitipid ako para may maipadala sa mga magulang ko. Napatango naman ng lalaki. Well, kung tatanggapin mong offer ko, palagi kang makakakain ng masarap at mas matutulungan mo pa ang pamilya mo. Bigla namang natigilan si Leona at napabuntong hininga. Hindi din naman kasi ganun kadaling offer mo, MJ. Hindi naman kasi isang candy lang ang ibibigay ko sa'yo. Anak yon, MJ. Lalaki yun sa tiyan ko at ipapanganak. Napabuntong hininga naman ang lalaki. I know. Kaya nga malaking halaga na ibibigay ko sa'yo. Dahil alam kong hindi yun magiging madali. Pero hindi naman kita pipilitin. Napatingin si Leona sa lalaki nang hawakan nito ang balikat niya. Take your time, Leona. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi din naman na-pressure si Leona dahil sa mga salita ng lalaki. Sa trabaho niya ngayon ay mukhang hindi niya kakailanganin ang offer ng lalaki. Pumasok na din si Leona sa trabaho niya. Leona, hinahanap ka daw ni boss. Pumunta ka daw sa opisina niya. Nagtataka naman si Leona. Bakit daw? Napakibit balikat naman ng babae kaya pumunta na lang siya sa opisina ng boss niya. Kumatok muna siya bago pumasok. Nagulat siya nang makita si Neil sa loob. Bumaling siya sa boss niya. Pinapatawag mo daw po ako, sir. Nakaupo sa swivel chair ang lalaki at napabuntong hininga. Nalaman ko mula kay Neil ang ginawa mo. And I am disappointed in you. Dahil isa ka sa mga masisipag na waitress dito. Napakunot noo naman si Leona at napatingin kay Neil. Pilit nang ngumiti ang lalaki at nagkibit balikat. Tumingin ulit siya sa boss nila. Anong ibig mong sabihin, sir? Muling napabuga ang boss nila. You are fired, Leona. Nanlaki ang mga mata ni Leona sa sobrang gulat. Ano? Bakit, sir? Anong nagawa kong mali? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang magnanakaw, Leona. Hindi makapaniwala si Leona. Sir, hindi po ako nagnakaw. Huwag ka nang magdahilan, Leona. Nakita kita at nakita ka din ni Jonas.
Hindi lang ako ang nakakita. Galit na tumingin si Leona sa lalaki. Sinungaling ka! Hindi ako nagnakaw! Tumingin ulit si Leona sa boss nila. Sir, hindi totoo yun. Ang totoo nga po niyan ay sinubukan niya akong gahasain nung nasa condo unit niya ako habang may sakit siya. Hindi naman makapaniwala si Neil. Sir, maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Napailing naman ang boss niya. Hindi magagawa yun ni Leona. Sa tagal niya dito ay wala pang nagreklamo sa kanya ng ganon. Tumayo ang boss nila. Hindi ka lang nagnakaw. Nagbintang ka pa na tao. Umalis ka na dito at huwag ka nang pabalik. Alis! Bahagya pang napatalon si Leona dahil sa lakas ng sigaw ng lalaki. Napaiyak na lang si Leona. Sir, huwag niyo naman po akong paalisin. Paano na lang po ako kung wala na akong trabaho? Pinanlakihan si Leona ng mga mata ng lalaki. Wala akong pakialam. Umalis ka kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guards. Gusto pa sana ni Leona na makiusap sa boss nila pero mukhang desidido na talaga itong paalisin siya. Baka mamaya ay ipakaladkad pa siya nito sa mga guard at mapahiya pa siya. Kaya kusa na lang siyang umalis at kinuha ang mga gamit niya. Leona! Leona! Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Leona at pinaharap kay Neil. Mabilis niyang sinampal ang lalaki. Hayop ka! Hindi na nga ako nagsumbong pero pinalabas mo pa din na magnanakaw ako. Hindi ako magnanakaw, Neil! Hayop ka! Hayop ka! Pinagahampas ni Leona ang dibdib ng lalaki. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Ginawa ko yun para makaalis ka dun. Nagtaka naman si Leona. Hinawakan ng lalaki ang pisngi niya. Para sa akin ka na lang umasa. Para mapunta ka na sa akin. Napabuga ng hangin si Leona at hindi makapaniwala. Ano? Ngumiti naman si Neil at patuloy na hinahaplos ang pisngi niya. Ngayon, nawala ka ng trabaho. At alam kong mahihirapan ka sa paghahanap ng trabaho dito. Ay ako na lang ang susuporta sa'yo. Tumira ka na sa akin at pangako, magiging magandang buhay mo sa akin. Malakas na tinulak ni Leona ang lalaki at hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Nababaliw ka na, Neil. Baliw ka na! Muling hinawakan ng lalaki si Leona. Oo, Leona. Baliw na ako. Baliw ako sa'yo. Nandidire na lumayo si Leona sa lalaki. Lumayo ka sa akin! Baliw ka! Mabilis na tumakbo si Leona papalayo sa lalaki. Narinig niya pa ang pagsigaw nito. Babalik ka din sa akin, Leona! Sa akin ka lang! Nagulat si MJ nang sa pagbukas niya ng pinto ay ang umiiyak na si Leona ang bumungad sa kanya. Leona, anong nangyari? Agad na niyakap ni Leona ang lalaki. Bakit ka umiiyak? Isinara muna ni MJ ang pinto. Kumalas mula sa pagkakayakap si Leona at tumingin sa lalaki. Hindi ba kapag nanganak na ako ay bibigyan mo ako ng 5 milyon? Tumango naman ang lalaki bilang sagot. Pues, tinatanggap kong offer mo. Hindi pa man nakakapagsalita ang lalaki ay agad itong sinunggaban ng halik ni Leona. Nagulat man si MJ ay hinalikan niya pabalik ang babae, lalo na't nakaramdam siya ng init ng katawan dahil sa halik nito. Mas pipiliin pa ni Leona na ibigay ang sarili kay MJ kaysa sa makuha siya ng baliw na Neil na yon. At pagkatapos ng kontrata nila ni MJ ay babalik na siya ng Pilipinas at sa malaking halaga na pera na yon ay hindi na maghihirap ang pamilya niya. Mapag-aaral na niya ang maliliit niyang kapatid. Sorry kung nangyayari yan sa'yo. Binigyan ni MJ ng tubig si Leona nang matapos may mangyari sa kanila. Uminom ng tubig si Leona. Maliit siyang ngumiti. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyayari sa akin eh. Hindi naman ikaw yung masamang tao na
gumagawa sa akin ng masama. Natawa ng mapakla si Leona at napapailing. Hindi ako makapaniwala na sa amo ng mukha niya'y baliw din pala siya. Tumabi ng upo si MJ kay Leona. Ganon din ba ang tingin mo sa akin? Napatingin si Leona sa lalaki at umiling. Iba ka, MJ. Sinasabi mo kung anong mga gusto mong sabihin. Kagaya na lang ng offer mo. Hindi katulad niya na nagbabait-baitan lang tapos gagawan din pala ako ng masama. Tumititig si Leona sa lalaki. Alam ko kung anong meron tayo dahil sinabi mo kaagad sa akin. Klaro sa ating dalawa kung anong meron tayo. Hindi katulad niya na nagbabalot kayo lang pala. Hinaplos ng lalaki ang mukha ni Leona at ngumiti. Don't worry. I will treat you better hanggang sa mga anak ka. Hindi ka magsisisi na tinanggap mo ang offer ko. Pagkatapos mong mga anak ay makakauwi ka na din sa pamilya mo. Magiging maayos ng buhay nyo at hindi na kayo maghihiwalay. Ngumiti si Leona at tumango. Hinalikan siya ni MJ sa noo, dahilan para kumabog ng mabilis ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang puso niya nang halikan siya ng lalaki sa noo niya. Gayong kanina hinalikan niya ito sa labi at may nangyari na sa kanila ay hindi naman ganito ang puso niya. Hindi kaya dahil sa ang lalaki mismo ang humalik sa kanya? Napapailing na lang si Leona at pinagsasasampal ang magkabila niyang pisngi. Hindi ka pwedeng mahulog sa kabaitan niya, Leona. Surrogate mother ka lang ng magiging anak niya. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Leona. Gutom ka na ba? Napatingin si Leona sa lalaki. Lunchtime na din. Sandali at magluluto ako. Hindi na hinintay ng lalaki ang sagot niya dahil lumabas na ito ng kwarto. Mahigpit ang naging hawak ni Leona sa kumot. Ngayon lang umiinit ang magkabila niyang pisngi dahil ngayon niya lang naisip na may nangyari na nga sa kanila ng lalaki. Dahil nabigay na niya sa lalaki ang pagkababae niya. Huminga ng malalim si Leona. Dahil sa mga ginawa ni Neil sa kanya, kaya niya nagawa ang mga bagay na ito. Mas gugustuhin pa niyang mapunta kay MJ kaysa sa baliw na Neil na yon. Dahil dito ay makakauwi din siya sa kanila at hindi na siya masusundan ni Neil doon. Makalipas ng 1 buwan na nakatira si Leona sa bahay ni MJ ay halos gabi-gabi siyang inaangkin ng lalaki. Hindi daw ito titigil hanggat hindi siya nabubuntis. Noong 2 beses na may nangyayari sa kanila ni MJ ay nahihiya siya. Noong una ay malakas lang naman ang loob niya dahil sa nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pero hindi nagtagal ay nasanay na din siya. Baka gabihin ako mamaya sa pag-uwi kasi marami akong tatapusin. Huwag mo akong masyadong mamiss, okay? Nakangising sabi ng lalaki kay Leona. Natatawang naiiling na lang si Leona. As if naman. Natawa na lang din si MJ. Siya, aalis na ako. Tumayo ng lalaki at hahalikan na sana siya sa pisngi nang bigla siyang maduwal. Bahagyang lumayong lalaki. Ang OA naman ito. Naligo at nag-toothbrush naman ako Huminga si MJ at sinimot ang sariling hininga. Mabango naman ang hininga ko Nakatakip sa bibig si Leona. Hindi naman ikaw Ewan ko ba? Bigla na lang akong naduduwal. Nanlaki ang mga mata ni Leona nang masusuka na naman siya. Nang hindi na niya nakayanan ay nagtatakbo siya sa banyo at doon na nga nagsuka. Sinundan naman siya ni MJ at tinaplos ang likod niya. Ayos ka lang ba? Hindi kaya may nakain kang panis? Pinunasan ni Leona ang kanyang bibig at napangiwi na nakatingin kay MJ. Anong panis? Hindi naman panis ang niluluto ko at nang sayo Nagtaka naman si MJ. Bakit ka nagsusuka?
Napakibit balikat naman si Leona. Hindi ko alam. Siguro masama lang ang tiyan ko. Iinom ko lang to ng gamot tapos magpapahinga ako. Tumango naman si MJ at tinulungan siya na makabalik sa kwarto. Sige, basta kapag may kailangan ka, tawagan mo kaagad ako. Ngumiti at tumango si Leona. Hinalikan siya ng lalaki sa ulo at umalis na din. Ipinikit na lang niya ang mga mata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Leona? Naalimpungatan si Leona nang may tumapik sa braso niya at nakita si MJ. Kinusot niya ang kanyang mga mata at naupo. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Nagtataka naman na nakatingin si MJ dahilan para magtaka si Leona. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nagtataka na napailing si MJ. Bumalik? Kakauwi ko lang galing sa trabaho, Leona. Napakunot noo si Leona at napatingin sa wall clock. Nagulat siya nang makita na 10:00 na ng gabi. 10:00 na? Tumango naman si MJ. Hindi makapaniwala si Leona na naging mahaba ang tulog niya. Hindi niya namalaya ng oras na gabi na pala. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng gutom. Parang ang gusto niya lang ay ang matulog ng matulog. Kahit nga kagigising niya lang ngayon ay inaantok na naman siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni MJ nang makita ang gulat sa mukha ni Leona. Kagigising ko lang kasi simula kanina nang umalis ka. Si MJ naman nang nagulat. Masama pa din ba ang pakiramdam mo? Umiling si Leona. Hindi naman. Inaantok lang ako kanina tapos hindi ko na malaya ng oras. Tumaas ang kilay ni MJ. Ibig sabihin, hindi ka nagtanghalian at naghapunan? Hindi ka kumain? Tumango naman si Leona dahilan para mapabuntong hininga ang lalaki. Bumangon ka na dyan at ipagluluto kita. Tumayo na si MJ at lumabas. Sumunod naman si Leona sa lalaki. Wag na MJ, alam kong pagod ka galing sa trabaho. Pwede naman akong kumain ng cup noodles lang. Umiling si MJ. Cup noodles is not enough and it's not healthy for your body, Leona. Hindi pwede na hindi ka kumain, Leona. Makakasama sa'yo yan. Baka magkasakit ka niyan. Parang may kung anong kumilite sa puso ni Leona. Concern siya sa akin? Tanong ni Leona sa kanyang isip. Lihim siyang napangiti pero nawala din nang magsalita ulit ang lalaki. Paano ka mabubuntis niyan kung magkakasakit ka o kung mahina ka? Paano mo masisilang ng malusog ang anak natin? Parang nawala na lang yon. Oo nga naman pala. Importante sa lalaki na mabuntis siya. Napangiti na lang nang mapait si Leona at kumain. Nang matapos ng magluto si MJ ay inilapag na niya ito sa harapan ng babae. Come on, digin na at magpakabusog ka. Ngumiti si Leona at nagpasalamat. Kinuha niya ang kutsara at kumain. Pero nakakadalawang kutsara pa lang siya nang bigla na naman siyang naduduwal. Bakit? Hindi ba masarap ang luto ko? Dati naman ay nauubos mo ah. Tinikman pa ni MJ ang niluto niya pero masarap naman. Masama pa din ba ang tiyan mo? Tinakpan ni Leona ang bibig at sinubukan niya na hindi masuka pero hindi niya nakayanan. Talagang bumaliktad na ang kanyang sikmura kaya mabilis siyang pumunta sa lababo at doon nagsuka. Hinaplos ni MJ ang likod niya. Dalhin na kaya kita sa ospital. Baka mamaya ay ma-dehydrate ka pa. Baka ano pang mangyari sa'yo. Pinunasan ni Leona ang bibig niya. Maliit na ngumiti siya sa lalaki. Hindi na MJ. Ayos lang ako. Kagastos ka pa eh. Wala kang gastos, Leona. I have a lot of money. Hindi mahalagang pera. Ang mahalagay ikaw.
Biglang natigilan si MJ sa pagsasalita nang makita na nakahawak sa ulo si Leona na tila nahihilo ito. Hey, are you okay? Bago pa tuluyang makalapit si MJ kay Leona ay nawala na ito ng malay. Mabuti na lang ay nasalo niya ang babae bago pa ito bumagsak sa malamig na sahig. Kumabog ng mabilis ang puso niya dahil sa sobrang kaba, lalo na't walang malay ang babae. Hey, Leona! Leona! Mahinang tinapik ni MJ ang pisngi ng babae pero hindi ito nagising. Binuhat na niya ang babae at dinala na sa ospital. Umaga na nang magising si Leona. Napatingin siya sa puting kisame. Nagtataka siya dahil hindi ito ang kisame ng condo unit ni MJ. Bumukas ang pinto at pumasok si MJ. Napangiti si MJ na tila nakahinga ng maluwag. Buti naman at gising ka na. Hinawakan ni MJ ang kamay ng babae. Alam mo bang nag-alala ako sa'yo nang mawalan ka ng malay? Umupo si Leona na kaagad naman siyang tinulungan ng lalaki. Nakita niya ang pag-aalala nito sa mukha nito. Nasaan tayo? Anong nangyari? Nasa ospital tayo. Nawalan ka ng malay kagabi. Napahawak sa ulo si Leona dahil medyo nahihilo pa siya. Hindi mo na dapat ako dinala dito. Hindi makapaniwala na nakatingin si MJ kay Leona. At anong gusto mong gawin ko? Pabayaan na lang kita habang wala kang malay? I'm not that heartless, Leona. Napabuntong hininga na lang si Leona. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. How is my wife, Doc? Agad na napatingin si Leona kay MJ dahil sa sinabi nito. Wife? Kailan pa siya naging asawa ng lalaki? Napailing na lang siya. Ngumiti ang doktor. You don't need to worry about your wife. Makakaramdam lang siya ng hilot pagsusuka dahil buntis siya. Pareho na nanlaki ang mga mata ni MJ at Leona sa narinig. Oho, buntis po ako? Tumangutango naman ang doktor. Dadesitahan na lang kita ng mga vitamins mo at yun lang pwede mong inumin para mawala ang morning sickness mo. Ngumiti si MJ at nakipagkamay sa doktor. Thank you, Doc. Thank you. Ngumiti ang doktor. Congratulations. Muling nagpasalamat si MJ sa doktor. Umalis na din ito. Masaya na tumingin si MJ kay Leona. Narinig mo yun, Leona? Buntis ka. Hinawakan ni MJ ang kamay ng babae. Magkakaanak na tayo. Hello, baby. Pagkausap ni MJ sa tiyan ni Leona kahit pamaliit pa ito. Anak natin. Masarap pakinggan kung sana kasama siya sa pagpapalaki ng bata. Maliit na lang na napangiti si Leona. Nakalabas na din si Leona sa ospital at todo alaga naman si MJ sa kanya. Oh, dahan-dahan lang. Napapailing na lang si Leona. Ang OA mo na MJ, hindi naman ako lampa. Nakaupo na din sa sofa si Leona. Wala namang masama kung mag-iingat tayo. Lalo na't nabuo na ang anak natin. Naupo sa tabi ni Leona ang lalaki at hinaplos ang maliit pa niyang tiyan. Sigurado akong matutuwa si na mommy kapag nalaman na nilang may apo na sila. Pilit nang ngumiti si Leona. Masaya siya dahil nabuo na din ang bata. Magkakaroon na ng anak si MJ. Pero nalulungkot siya dahil pagkatapos niyang manganak ay hindi na niya makikita ang lalaki. Mukhang hinayaan niyang sarili na masanay na kasama ang lalaki. Araw-araw ay inaalalayan ni MJ si Leona. Halos hindi na nga siya nito pinapagalaw at ito na ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Kumuha na din ng katulong ang lalaki para palagi siyang may kasama. 3 buwan na din ang nakakalipas at medyo lumalaki na ang tiyan ni Leona.
Habang naglalakad sa mall at kasamang isang yaya ay napapatingin siya. Binigyan siya ng credit card ng lalaki na hindi niya alam kung magkanong laman. Bastang sabi nito ay bilhin niya ang lahat ng gusto niya at gamitin ito. Wala namang balak na bibili si Leona sa mall. Gusto niya lang talagang mamasyal o maglakad-lakad dahil nababagot na siya sa bahay. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi ang manood ng TV, kumain at matulog. Medyo tumataba na nga siya eh. Ma'am, bakit hindi niyo subukang mag-aral ng cross-stitch? Or mas maganda kung mag-crochet kayo para hindi kayo maboard at may libangan pa kayo? Napaisip naman si Leona sa sinabi ng yaya. Isang Pinay ang pinakuha niya kay MJ para may makakausap siya. Para na kasing dudugo ang ilong niya sa pakikipag-usap sa ibang tao sa bansang ito. Alam niyo ma'am, mas ma-inspire kayo mag-crochet kapag yung mga ginawa niyo ay para sa baby niyo. Napatingin si Leona sa babae. Pero hindi ko pa alam kung anong gender ng anak ko. Ngumiti naman ang babae. Pwede naman po kayong gumawa ng pang-unisex na color. Pwede niyo pong unahin ang paggawa ng mittens, hat, yung mga masusuot din ng anak niyo paglabas. Napangiti si Leona habang ini-imagine niya na suot ng anak niya ang mga gawa niya. Pero hindi ako marunong. Tinapik ng babae ang balikat ni Leona. Ay naku ma'am, madali lang yan. Tuturuan ko po kayo. Madali lang yan. Talaga? Tumango naman bilang sagot ang babae at pumunta na sila sa store kung saan sila bibili ng mga gamit. Pumili ng color si Leona na pwede sa baby girl at baby boy. Nang matapos ay umalis na din sila. Excited na siya na umuwi para makapagsimula na siya. Habang naglalakad ay bigla na lang may humila sa kamay niya. Nagulat siya nang makita si Neil. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Bitawan mo ako! Pilit, hinihila ni Leona ang kamay pero mas lalo lang itong hinihigpitan ng lalaki. Ano ba, Neil? Nasasaktan ako! Nagulat si Leona na bigla siya nitong hilahin palapit dito. Ang tagal kitang hinahanap, Leona. Saan ka ba nagpunta? Lumapit ang yaya sa kanila at hinawakan si Leona. Bitawan mong amo ko. Ano bang problema mo? Napatingin si Neil sa babae at napangisi na nakatingin kay Leona. Amo? Wow! May yaya ka na pala ngayon, Leona. Biglang napatingin ng lalaki sa medyo malaki ng tiyan ni Leona. Buntis ka? Oo, kaya bitawan mo ko. Kundi, ipapapulis kita. Ngumisi ang lalaki at mas hinigpitan pa ang pagkakahawa kay Leona, dahilan para mapadaing siya sa sakit. Akala ko, iba kasi ibang babae. Katulad ka din pala nila. Malandi! Nawalan ka lang ng trabaho eh. Nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Bakit? Mas mayaman ba yung pinalit mo sa akin? Bitiwan mo ang amo ko! Itinulak ng malakas ng lalaki ang babae. Ate Sanya! Idinuro ng lalaki ang babae. Sinabi kong huwag kang makialam, di ba? Masyado kang pakialamera. Huwag kang makialam kung ayaw mong masaktan. Hinampas ni Leona ang dibdib ng lalaki. Hayop ka, Neil! Hayop ka! Pati matanda ay pinapatulan mo! Hinawakan ni Neil ang kamay ni Leona. Hindi kita mapapatawad sa pagtataksil mo sa akin, Leona. Napakunot noon naman si Leona. Pagtataksil pinagsasabi mo dyan na hindi naman naging tayo. At kahit ikaw na lang lalaki sa buong mundo, ay hindi kita papatulan. Napatiimbagang si Leona. Mas mabuti nang mapunta ako sa iba kaysa sa'yo na baliw. Napangisi naman ng lalaki. Baliw pala ah. Dapat sa'yo parusahan kasi malandi kang babae. Napapikit na lang si Leona nang makita niyang sasampalin na siya ng lalaki.
Pero bago pa man siya masampal ng lalaki, ay may isang kamay na pumigil dito. Sino ka? Bakit nakikialam ka sa away namin? Napadilat na mga mata si Leona at nakita si MJ na hawak-hawak ang kamay ng lalaki. Ang kapal ng mukha mo! Sino ka para saktan ng mag-ina ko? Sa galit ni MJ ay hindi siya nagdalawang isip na suntukin sa muka ang lalaki. Agad na pinigilan ni Leona ang lalaki. Tama na, MJ! Tama na! Please! Umiiyak na si Leona. Natatakot siya sa itsura ngayon ni MJ dahil ito ang unang beses na nakita niya itong galit. Ayokong mapahamak ka! That one, sir! He's the one causing us trouble. He hurt my mom. Tinuro ng babae si Neil na nakaupo sa sahig habang hawak ang putok nitong labi. Kinuha ng 2 guard ang lalaki. Hindi pa tayo tapos, Leona. Babalikan kita. Napatiimbagang si MJ. At sa tingin mo, makakalapit ka pa kay Leona? Hindi na, dahil ipapakulong kita. Nakayakap si Leona kay MJ at sinusubukan na pakalmahin ito. Tama na, MJ. Please. Nang makaalis na ang mga guard kasama si Neil, ay tumingin si MJ kay Leona. Sinapo nito ang mukha niya. Ayos ka lang. Hindi ka ba nasaktan? Tumangutango naman si Leona. Ang baby natin, hindi ba nasaktan? Hinawakan naman ni MJ ang tiyan ni Leona. Ayos lang. Ayos lang naman kami. Nakahinga ng maluwag si MJ at niyakap si Leona. Mabuti na lang. Baka mapatay kong lalaki yun kapag may nangyaring masama sa'yo. Paano mo pala nalaman na nandito kami? Kumala si MJ. Tinawagan ako ni Ate Sanya. Sinasabi niya sa akin na ginugulo ka ng lalaking yun. Kaya nagmamadali akong pumunta dito. Mabuti na lang at malapit ako dito. Napabuga ng malakas na hangin ng lalaki. I'll make sure na hindi ka na malalapitan ng lalaking yun. Muling niyakap ng lalaki si Leona. Nararamdaman niya ang pag-aalala nito para sa kanya. Bigla siyang napatanong. Sa kanya nga ba o para lang sa anak nito? Napailing na lang siya. Ang mahalaga ay ligtas siya at ang anak niya. Anong ginagawa mo? Nagulat si Leona na bigla na lang sumulpot mula sa likod niya si MJ at hinalikan siya sa pisngi. Nagko-crochet ako ng mga mittens at hat para sa anak natin. Si Ate Sanyang nagturo sa akin. Kinuha ni MJ ang natapos na niyang mitten. Ang ganda naman ito. Ang galing mo ha? Natawa na lang si Leona. Bola ka. Hindi pa nga ako ganun kagaling eh. First time ko gumawa nito. Hindi halata na first time mo, Leona. Promise. Ang ganda nito. At sigurado ako na magugustuhan to ng anak natin. Magiging proud sila dahil ang mismong mommy nila ang gumawa ng mga susuotin niya. Napatitig si Leona sa lalaki. Sana paglabas niya ay masuot niya mga to. Kahit wala na ako sa tabi niya. Napatitig din si MJ sa babae. Napabuntong hininga ito at hinawakan ng kamay ni Leona. Oo naman, Leona. Pangako ko sa'yo na lahat ng gagawin mo sa kanya, ipapasuot ko. Lalaki siyang kasing ganda at bait mo. Hinaplos ng lalaki ang buhok ni Leona. Maliit na ngumiti ang babae. Kahit na surrogate mother lang siya ng anak ni MJ, ay naa-attach na siya sa bata. Iba pala talaga kapag nasa loob ng tiyan mo ang bata. Kahit hindi pa niya nakikita ay mahal na niya. Lahat ng pagmamahal niya ay ibubuhos niya sa batang nasa sinapupunan niya. 5 buwan na ang tiyan ni Leona at nalaman nilang kambal ang magiging anak nila. Isang babae at isang lalaki kaya naman mas marami pa ang ginawa ni Leona. Pati na din mga damit ng bata. Nakaupo sa rocking chair si Leona habang tinatahi ang damit para sa kambal.
Magkaiba man ito ng kulay ay pareho naman ang design. Napangiti siya nang matapos niya ito. Ang ganda nito, baby. Sigurado kong bagay na bagay to sa inyong dalawa. Biglang nawala ang ngiti ni Leona at nalungkot. Hinaplos niya ang malaki na niyang tiyan. Sana hindi niyo ako makalimutan pagkalabas niyo, mga anak. Sana kahit hindi niyo ako makita, ay maramdaman niyong mahal na mahal ko kayo. Pasensya na kayo kung hindi niyo ako makakasama sa paglaki niyo. Bigla na lang naiyak si Leona na agad niyang pinunasan. Hindi siya pwedeng umiyak dahil kung anong nararamdaman niya ay nararamdaman din ng mga anak niya. Hey! Hinalika ni MJ sa pisngi si Leona. Palagi itong ginagawa ng lalaki sa tuwing aalis at umuuwi ito ng bahay. Magbihis ka. Magdi-dinner tayo sa labas. Nagtatakang tumingin si Leona sa lalaki. Bakit? Anong meron? Napakibit balikat ang lalaki. Bakit? Kailangan bang merong ganap para mag-dinner sa labas? Napatango naman si Leona dahil tama din naman. Nagbihis na siya at lumabas sila. Dinala siya ng lalaki sa mamahaling restaurant. Habang kumakain sila ay napatigil si Leona nang mag-abot ng isang bouquet of flowers si MJ. Napangiti naman si Leona. Wow! Ang sweet naman. Ganda. Thank you. Sinimot pa ni Leona ang bulaklak. Kinikilig siya. Napatingin naman siya sa rectangle na box na inilagay ng lalaki sa harap niya. May pahabol pa ah. Ano to? Ngumiti naman si MJ. Buksan mo. Bahagyang natawa si Leona nang makita na mukhang excited pa si MJ sa pagbukas niya ng box kesa sa kanya. Nang buksan niyang box ay bumungad sa kanya ang isang kwintas na may pendant na crescent moon na may araw sa gitna. Ang ganda. Tumayo si MJ at kinuha ang kwintas. Pumuntang lalaki sa likod niya at sinuot ito sa leeg ni Leona. Muling naupo si MJ sa harap niya. Napangiti ang lalaki. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Alam mo bang ikaw ang una kong naisip nang makita yan? Hinawakan ni Leo ng kwintas at hindi napigilan na maiyak dahilan para magulat ang lalaki. Teka, bakit ka umiiyak? Kinuha ni MJ ang panyo at pinunasan ng luha ni Leona. Binili ko yan para sa'yo. Para maging masaya ka. Hindi para umiyak ka. Ngumiti si Leona. Masaya lang ako. Siguro dahil na din ang pagbubuntis ko kaya mabilis akong umiyak ngayon. Napatitig si MJ sa babae. Masaya ka ba talaga? Ngumiti na tumango si Leona. Oo, MJ. Masayang masaya ako. Masaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. Kahit na panandalian lang ang kaligayahan na to. Dagdag pa ni Leona sa kanyang isip. Pinagsiklop ni MJ ang mga kamay nila ni Leona. Masaya din ako na nakilala kita, Leona. You're the best choice that I ever made. Ngumiti na lang si Leona at napahiling na sana tumigil ang oras ngayon. Kung kailan pareho silang masaya ng lalaki o kung sana hindi na matapos ang kaligayahan na nararamdaman niya. Kaso hindi. Alam niyang matatapos din ang kaligayahan niya pagkatapos niyang manganak. Habang tumatagal ay mas lalong minamahal ni Leona ang lalaki, lalo na't sobrang bait at sweet nito sa kanya. Katabi silang natutulog at kinakausap pa ng lalaki ang mga anak nila na nasa tiyan niya. Umiiyak na nakatingin si Leona kay MJ na mahimbing na natutulog. Sorry MJ, pero narealize ko na hindi ko pala kayang mawalay sa mga anak natin. Tinakpan ni Leona ang bibig dahil napahikbi na siya.
Natatakot siya na baka magising ang lalaki dahil sa pag-iyak niya. Gusto sana niyang haplusin ang mukha ng lalaki pero pinigilan niya ang sarili. Akala ko madali lang na ibigay sa iyong mga anak natin kasi hindi ko pa sila nakikita. Pero mahal ko na sila kahit nasa tiyan ko pa lang sila. Mas lalong napaiyak si Leona. Sorry kung hindi ko na matutupad ang usapan natin. Hindi ko kayang ipagpalit ang mga anak ko sa pera. Lumabas na si Leona sa kwarto at dahan-dahan na sinara ang pinto. Aalis ka, ma'am? Bahagya pang nagulat si Leona nang nagsalita si Sanya mula sa likod niya. Mabuti na lang ay hindi siya napasigaw sa sobrang gulat. Ngumiti si Leona sa babae. Diyan lang ako sa malapit, Ate Sanya. Maglalakad lang. Alam mo na, ilang buwan na lang ay manganganak na ako. Kailangan ko mag-exercise. Napatango naman ang babae. Sige ma'am, ibabalik ko lang to sa kusina tapos sasamahan kita. Mabilis na umiling si Leona. Hindi na, Ate Sanya. Ako na lang po. Diyan lang naman ako sa tabi-tabi. Babalik din ako agad. Napatitig naman ang babae kay Leona. Ngumiti pa siya para hindi magduda ang babae. Sige po, basta balik na lang kayo bago mag-agahan. Baka kasi hanapin kayo ni Sir MJ. Tumango si Leona at maliit na ngumiti. Opo, Ate Sanya. Salamat. Tumalikod na si Leona at naglakad. Tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag nang makalabas na siya ng bahay. Agad siyang pumara ng taxi nang makakita at sumakay. Umiiyak si Leona habang papalayo ang taxi sa bahay ng lalaking mahal niya. Nagising naman si MJ na wala sa tabi si Leona. Nagtataka siya at bumangon. Leona? Leona? Kahit ilang tawag ni MJ sa pangalan ng babae ay wala siyang nakuhang sagot. Lumabas na siya ng kwarto at hinanap kaagad ang babae sa mga katulong. Nakita ko si Ma'am Leona kanina lumabas. Maglalakad lang daw siya pero babalik din naman siya bago mag-agahan. Nagtaka naman si MJ. Hindi mo siya sinamahan? Umiling si Sanya. Sasamahan ko po sana siya kaso ayaw naman po niya. Magiging ligtas naman po siguro si Ma'am since nasa loob lang naman siya ng village. Napatango na lang si MJ. Hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay may mali. Lumabas siya at hinanap ang babae. Pero sumapit ng oras ng agahan ay hindi pa din ito bumabalik hanggang sa gumabi na. Makalipas ang isang buwan, nakaupo sa labas ng bahay si Leona habang hinahaplos ang malaki na niyang tiyan. Ilang linggo na lang ay manganganak na siya. Oh, bakit nandito ka? Baka lamigin ka dyan. Pumasok ulit sa bahay ang nanay ni Leona at kumuha ng balabal at inilagay sa kanya. Itong batang to, oh. Kapag ikaw ang nahanginan ay ikaw din ang maghihirap sa panganganak mo. 2 bata pa naman ang ilalabas mo. Napangiti naman si Leona dahil sa pagiging maalalahanin ng kanyang ina. Ang sarap-sarap kasi ng hangin, Nay. 1 taon din akong hindi nakalanghap ng sariwang hangin. Alam niyo naman po, puro building ang nakikita ko nung nasa ibang bansa ako. Bumalik si Leona sa Pilipinas, sa probinsya nila. Nagulat na lang ang pamilya niya nang sa pag-uwi niya ay malaki na ang tiyan niya at wala siyang dalang gamit kundi ang passport at pera niya lang. Nag-explain si Leona sa pamilya niya at napaiyak siya nang tinanggap pa din siya ng mga ito at sinabi na tama lang ang desisyon niya, na mas mahalaga ang dugot laman kaysa sa pera. Pagkapanganak niya ay maghahanap din siya ng trabaho para mabuhay niya ang anak. Ilang linggo na lang ay kabuanan mo na. Makikita na din namin ang una naming apo. Sabi ng nanay ni Leona habang hinahaplos ang tiyan niya. Napangiti naman si Leona. Oo nga, Nay eh. Excited na akong makita sila.
Lihim na nalungkot si Leona nang maalala niya ang mga crochet na gawa niya para sa mga anak niya. Napapuntong hininga siya. Kumusta na din kaya si MJ? Sigurado siyang hinahanap siya ng lalaki dahil sa anak nito sa kanya. Sigurado kung gwapo at maganda to, lalo na't magandang nanay. Napalakpak pa ang nanay ni Leona. May mga bata na naman dito. Malalaki na din kasi ang mga kapatid mo. May bata na naman akong aalagaan. Napangiti si Leona. Kahit noon pa ay mahilig na sa bata ang nanay niya. Masaya siya dahil tanggap na mga magulang niya ang mga magiging anak niya. Napatingin si Leona sa bakuran nila at nakitang isang lalaki. Natawa na lang siya sa isip dahil ilang beses nang nangyayari sa kanya na makakita ng tao at inaakala niyang si MJ. Sa sobrang pagkamis niya sa lalaki ay si MJ na ang nakikita niya sa ibang tao. Napapailing na lang si Leona at hinaplos ang tiyan. Sigurado siyang pinaglalaruan na naman siya ng paningin niya. Papaanong mapupunta dito sa Pilipinas ang lalaki? Lalo na't hindi naman ito alam kung saan siya nakatira. Hindi maipagkakaila ni Leona na nangungulila siya sa lalaki. Lalo na't nasanay siya na palaging nandiyan ang lalaki sa tabi niya. Ilang gabi simula nang makauwi siya sa probinsya ay ilang gabi siyang hindi nakatulog dahil namimiss niya ang lalaki. Lalo na ang pagtabi nito sa kanya sa pagtulog at kinakausap pa ang mga anak nila. Leona? Natawa na lang si Leona sa sarili. See? Pati boses ng lalaki ay naririnig niya. Leona? Napapailing na lang si Leona. Nababaliw na ata siya. Sobra na niyang minahal ang lalaki dahil nag-hallucinate na siya. Sandali! Sino ka? Napatingin si Leona sa kausap ng ina niya. Anong kailangan mo? Teka, nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Tumango naman ang lalaki bilang sagot. Ako po si MJ. Napatayo si Leona at hindi makapaniwala na nakatingin sa lalaki. Hindi ba siya pinaglalaruan ng paningin niya? Tumingin ng lalaki kay Leona at ngumiti. Ako po ang ama ng pinagbubuntis ni Leona. Napatakip sa bibig ang nanay ni Leona at hindi makapaniwala. Tumingin sa kanyang ina. Totoo ba yon, Leona? Siyang ama ng mga anak mo? Wala sa sariling, tumango si Leona habang titig na titig pa din kay MJ. Nako! Ang gwapo naman pala ng ama ng mga anak mo, Leona. Halika, pasok ka. Hinawakan ng ina ni Leona ang kamay ni MJ at papasukin na sana sa bahay nila nang magsalita si Leona. Huwag niyo siyang papasukin, Nay. Napakunot noon naman ng ina ni Leona. Bakit naman? Bisita natin siya. Gustong sapuin ni Leona ang noo niya. Mukhang nakalimutan ng nanay niya kung bakit siya bumalik sa Pilipinas, dala ang pinagbubuntis niya. Mag-uusap lang kami, Nay. Mukhang nakuha naman ng ina ni Leona ang ibig niyang sabihin, kaya pumasok ulit sa loob ng bahay ang ina niya. Magsasalita na sana siya nang mapatingin siya sa bintana ng bahay nila. Nandoon ang mga magulang at mga kapatid niya, nakatingin sa kanila. Napailing na lang si Leona. Halika, huwag tayong mag-usap dito. Nauna nang maglakad si Leona. Bago sumunod si MJ sa babae, ay kumaway at ngumiti muna siya sa pamilya ng babae. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Dahil malapit lang ang plaza, sa bahay nila ay doon sila nagpunta. Naupo si Leona na kaagad naman siyang inalalaya ng lalaki. Parang may kung anong kuryente ang bumalatay sa balat niya dahil sa paghawak ng lalaki sa kanya. Naupo nang upo si MJ kay Leona. Tatapatin na kita, MJ. Hindi ko na ibibigay ang mga bata sa'yo. Napatingin ng lalaki kay Leona. Alam kong may usapan tayo pero
Napamahal na ako sa mga batang to. Hinaplos ni Leona ang malaki na niyang tiyan na anytime ay pwede siyang manganak. Na-realize ko na hindi ko pala kayang malayo sa kanila. Kaya hindi ko natatanggapin ang pera mo. Basta sa akin ang mga anak ko. Mahal ko sila, MJ. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Napaiyak na lang si Leona. Kung nandito ka para kunin sa akin ang mga bata, nagmamakaawa ako. Huwag mo silang ilayo sa akin. Hinawakan ni Leona ang kamay ng lalaki. Kung kailangan kong lumuhod sa'yo, ay gagawin ko. Tumayo si Leona at luluhod na sana pero agad siyang hinawakan ni MJ. Huwag mong gagawin yan, Leona. Mas lalong napaiyak si Leona. Please, MJ. Maawa ka sa akin. Pinaupo ni MJ si Leona at pinunasan ng luha niya. Hindi ako nagpunta dito para bawiin ang mga anak natin sa'yo. Napatitig si Leona sa lalaki. Ibig mong sabihin ay ayos lang sa'yo na sa akin ng mga bata? Ibibigay mo sila sa akin? Umiling naman ng lalaki, dahilan para magtaka si Leona. Anong ibig mong sabihin? Napabuga ng malakas na hangin si MJ at hinawakan ng kamay ni Leona. Nandito ko, hindi para bawiin ang mga anak natin, kundi para bawiin kayo ng mga anak ko. Napakunot noo si Leona at nagtataka na nakatingin sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Ha? Ngumiti si MJ at pinisil ang kamay ni Leona. Actually, sasabihin ko sana sa araw ng mga anak na hindi ko na itutuloy ang kontrata natin. Kasi plano kong pakasalan ka. Napanganga naman si Leona. Yes, Leona. Sa ilang buwan na magkasama tayo, ay minahal na kita. Hindi ko na maisip ang buhay ko kung wala ka. Sinong mag-aakala na mahuhulog ang loob ko sa taong pinili ko na maging ina ng mga anak ko. Inipit ni MJ ang ilang hibla ng buhok ni Leona sa gitna ng tenga niya. Sinapo nito ang mukha niya. I love you, Leona. I am in love with you. Kaya huwag mo na ulit akong iwan, okay? Muling napaiyak si Leona, but this time, it was tears of joy. Ikaw, mahal mo ba ako? Ngumiti si Leona at tumango. Oo, MJ. Mahal na mahal din kita. Noon pa man. Bahagyang natawa si Leona at hinaplos sa mukha ng lalaki na ilang linggo niya nang na-miss. Matagal na kitang mahal. Sa lahat ba naman ng kabaitan at kaswitan na pinakita mo sa akin? Sinong hindi mahuhulog sa'yo? Napapikit si Leona nang halikan siya ni MJ sa noo. Kaya huwag mo na akong iwan ulit, okay? Tumangutango naman si Leona. Hahalikan na sana siya ng lalaki nang mapahawak siya sa tiyan niya. Ah! Bumalatay sa mukha ni Leona ang sakit. Ah! Napasigaw na si Leona. Leona, anong nangyayari? Napahawak ng mahigpit si Leona sa lalaki. Manganganak na ata ako, MJ. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Agad na binuhat si Leona ng lalaki at sinakay sa tricycle. Nasa bahay kasi ni Leona ang sasakyan niya at lalakad pa sila para lang makarating doon. Natataranta na siya at baka bigla na lang lumabas ang bata. Agad na sinugod sa malapit na ospital si Leona. Habang malakas na umiire si Leona, ay mahigpit naman ang paghawak niya sa kamay ni MJ. Masakit man ang nararamdaman niya ngayon, ay nawawala ito lalo na't alam niyang nasa tabi niya ang lalaki. Lumabas na din ang kambal at nawala ng malay si Leona dahil sa pagod. Pero bago siya nawala ng malay, ay narinig niya ang pag-iyak ng mga anak niya.
Nagising si Leona na puting kisame ang bumungad sa kanya. Hey, gising ka na. Hinalikan ng lalaki ang noo ni Leona. Alam mo bang nag-alala ako nang mawalan ka ng malay kanina? Pero ang sabi ng doktor ay ayos ka lang at napagod ka lang sa panganganak. Maliit na napangiti si Leona. Ang mga anak natin. Inalalayan si Leona ng lalaki sa pag-upo at pinakita sa kanyang mga anak nila. Napatitig siya sa mittens na suot ng kanyang mga anak. Dinala ko yan dahil alam kong gusto mong ipasuot yan sa mga anak natin. Napakurap-kurap si Leona dahil parang maiiyak na siya. Thank you, MJ. Thank you. Hinalikan ni MJ sa noong babae. Anything for you, my love. Tingnan mo, ang ganda at gwapo ng mga anak natin. Napangiti naman si Leona habang nakatingin sa mga anak nila. Namana ng mga anak nila ang kulay asul na mga mata ni MJ. Makaraan ng 1 linggo simula ng mga anak si Leona ay dumating ang pamilya ni MJ at sobrang tuwa ng mga ito dahil meron na silang mga apo. Hindi lang isa, kundi 2 pa. 1 babae at 1 lalaki. 1 buwan din ang nakalipas ay nagpakasal na sina Leona at MJ. Hindi na kasi pinatagal ng lalaking kasal. Ikinasal sila sa simbahan kung saan nakatira sina Leona. Naging masaya ang araw ng kasal nila dahil kumpletong pamilya nila kasamang 2 nilang anak. Naging masaya sina MJ at Leona kasamang mga anak nila. Sa States na din nakatirang mag-asawa at umuuwi minsan sa pamilya niya. Nandun kasing negosyo ni MJ kaya doon din sila. Pero kapag may mga okasyon sa pamilya ni Leona ay pumupunta sila. Kahit nagaano ka-busy si MJ sa trabaho, ay binibigyan pa din sila ng oras. Family is the most important para kay MJ at Leona. Sa buhay ng tao, hindi talaga natin alam kung anong nakatadhana sa atin. Ang akala natin kung anong plano natin ay yun na ang mangyayari. Kagaya na lang ni Leona. Nag-abroad para maging waitress at makaipon ng pera para sa pamilya. Napakalaki ng pangarap niya, pero nasira lang ito sa pag-ibig ng isang baliw na lalaki. Hindi akalain ni Leona na magiging surrogate mother siya at mas lalong hindi niya inakala na ang lalaking babayaran siya para lang anakan ay magiging asawa pa niya at minahal sila ng lubos. Lagi lang tayong maniwala sa plano ng Diyos sa atin. Kapag ang plano natin ay hindi natupad, laging isipin na may mas maganda pang plano ang Diyos para sa